Iniimbestigahan ngayon ang kaso ng pagpatay sa isang enforcer ng SAIC o Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Sinisilip kung may kinalaman ang trabaho niya bilang enforcer sa EDSA busway. Nakatutok si Jonathan Andal. Siya si Hervin Cabanban, traffic enforcer ng SAIC o Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Natuldukan ang kanyang pagsiserbisyo ng pagbabarilin sa kanyang bahay sa General Trias, Cavite. Batay sa investigasyon, pasado 2:00 ng madaling araw kahapon nang pasukin ng mga di patukoy na salarin ng kanyang bahay. Pagkatapos barilin si Cabanban, tumakas sa mga salarin sakay ng van. Saan mga tama, sir? Agad na nasuwi si Cabanban sa tinamo niyang mga tama ng bala sa leeg, pisngi at mata. Kanina nakiramay sa burol ni Cabanban si Assistant Secretary for Special Action and Intelligence Committee for Transportation, Jose F. Lim. Sa isang pahayag, mariing kinondena ni Lim ang anyay walang saysay na pagpatay kay Cabanban. Pangako ni Lim, gagawin nila ang lahat para mapanagot ang nasa likod ng krimen. Tiniyak din ni Transportation Secretary Vince Dizon na hahabulin ng sino mang pumaslang sa enforcer. Ani ay pinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mabilisang pagresolba sa krimen. Nakikipagtulungan na raw ang DOTR sa PNP para sa investigasyon. Iniimbestigahan pa kung may kinalaman sa trabaho ang pagpatay kay Cabanban na isa sa mga enforcer sa EDSA busway. Ayoko munang pangunahan yung investigasyon, no? Pero alam niyo naman ho, no? Laging may risk sa buhay ng mga enforcers natin dahil sa trabaho nila. Pero hindi pa ho natin alam kung ano ang dahilan nitong pagpatay sa kanya. Agad naman daw nilang tinulungan ang pamilya ni Cabanban at tiniyak ang kanilang kaligtasan. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.